So dito naman tayo sa pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, gawain o kalagayan. Ito ay sentro ng pangungusap dahil dito umiikot ang nangyayari. Mahalaga ang pandiwa dahil ito ang nagsisilbing puso ng pangungusap. Kung walang pandiwa, hindi magiging buo ang ideya o walang magsasabi kung ano ang aksyon o nangyayari. Halimbawa na lang ay ang pangungusap na nag-aaral ang estudyante, na kung saan ang salitang ugat na nag-aaral ay pandiwa na nagsasaad ng kilos. Dagdag pang halimbawa ay ang masaya siya. Ang masaya ay pandiwa na nagsasaad ng kalagayan. So sa bawat pangungusap, makikita ang pandiwa dahil ito ang sumasagot sa tanong na ano ang ginagawa o ano ang nangyayari. So narito ang mga uri ng pandiwa. Mayroon tayong dalawa. Una is katawanin. Ang katawanin ay pandiwang nakatayong nag-iisa at maaaring magsaad lamang ng kilos, gawain o isang pangyayari. Ito rin ay ang pandiwang walang simuno. So sa halimbawa sa may simuno ay nag-aaral si Kyra, kung saan ang simuno ay si Kyra. Halimbawa naman sa pandiwang walang simuno ay ang umaambon. So ang umaambon ay ang pandiwang walang simuno na nagsasaad ng isang pangyayari at pandiwang nakatayong nag-iisa pero madaling maunawaan. So pangalawa ay ang palipatang pandiwa. Pandiwa na may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Ang layong ito ay pinangungunahan ng mga kay, kina, ni at nila. Kapag nakita natin nakatabi ng pandiwa ang ng mga kay, kina, ni at nila, ang ibig sabihin ay palipat. Halimbawa, sumasayaw ng tinikling sina Mark at Lynn. So, sumasayaw ng tinikling. Sa panghalimbawa ay nag-ihaw ng isda ang grupo. Nag-ihaw ng isda. So dito natin mapapansin na may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Narito naman ang mga aspekto ng pandiwa. Meron tayong 5. Una is aspektong naganap o perpektibo. Ito ay nagsasaad na tapos na ang kilos. Halimbawa, mag-inuman to nag-inuman. Ang mag-inuman ay kilos na gagawin pa lamang. Pero nang naging nag-inuman, ibig sabihin ay natapos na ang pag-inom. So, nagsasaad na tapos na ang kilos kapag ang pandiwa ay banghay sa at an. At ang panlaping nito ay nananatili sa pangnakaraan. Halimbawa, umalis to umalis. Mapapansin natin na walang nagbago. Pero kahit hindi nagbago ang anyo, ang umalis ay nangangahulugan, nangyayari na ang pag-alis. Pangalawa ay ang aspektong perpektibong katatapos. Ito ay nagsasaad ng kilos na katatapos o kayayari pa lamang. Nabubuo ito sa pamamagitan ng paggamit ng unlaping ka at pag-uulit ng unang katinig o patinig ng unang salitang ugat. Halimbawa, alis to kakaalis. Ibig sabihin, kakaalis pa lang ng tao. Isa pang halimbawa ay pinta to kapipinta. Nangangahulugang katatapos lang magpinta. Halimbawa pa ay tapos to katatapos. Dito ipinapakita na katatapos pa lang gawin ang isang bagay. So, pangatlo ay ang aspektong pangkasalukuyan o imperfectibo. Ito ay nagsasaad na patuloy pa rin
ang inuumpisahang kilos. Halimbawa sa perpektibo. Halimbawa sa perpektibo ay sinigawan. At sa imperpektibo naman ay sinisigawan. So, ang sinisigawan ay nagpapakita na ang kilos ay ginagawa pa o paulit-ulit na nangyayari. Isa pang halimbawa ay umalis to umaalis. Ibig sabihin, ang tao ay kasalukuyang umaalis pa lamang. So, sa pang-apat ay ang aspektong magaganap o kontemplatibo. Gagawin pa lamang ang kilos. Halimbawa sa pawatas, sayaw. Kung sa imperpektibo naman ay sasayaw. So, ibig sabihin, ang gagawin pa lamang ang pagsasayaw. Isa pang halimbawa ay sulat. To susulat. Ang kilos ng pagsusulat ay hindi pa nangyayari, kundi gagawin pa lamang. So, sa madaling salita, ang pandiwa ay nagbibigay buhay sa pangungusap dahil ito ang nagpapahayag ng kilos at kalagayan na mahalaga sa malinaw na komunikasyon. Yun lamang po.